Hindi ako papayag. Alam kong pakipot ka lang. Eto yung susi, ayan yung kotse. Bukas na lang tayo magkita. Uy, parang Isko. Ilang araw ka nang absent sa trabaho ah. Hindi porket supervisor ako doon, pwede ka nang umabsent-absent. Pasensya ka na pre ah. Yung inaanak mo kasi, may sakit. O pre, ano nangyari sa inaanak ko? Anong sakit niya? Eh pre, yung inaanak mo kasi, na-dengue. Sinugod namin sa ospital. Eh wala namang magbabantay kundi ako lang eh. Eh pre, nasaan yung asawa mo? Ba't di siya pagbantayin mo? Eh pre, lalo kayo magigipit niyan pag di ka pumapasok sa trabaho. Eh pre, yan nga yung pinaproblema ko eh. Yung pambayad. Tagal pa kasi ng sahod natin eh. Pre, pwede mo akong pautangin? Total, supervisor ka naman eh. Malaki sahod mo. O sige pre, ganito na lang. Sabihin mo na lang sa akin kung magkano yung kukulangin. Ako nang bahala para sa inaanak ko. Maraming salamat talaga pare ah. The best ka talaga kumpare. Wala yun pre. Uy, pre. Si Jex yun oh. Tara, puntahan natin. Oo nga no. Tara pre. Tara. Hinihintay ko po si Joseph eh. Nag-usap kami na siya muna yung kumuha ng certificate of employment ko. Gagamitin ko sa trabaho. Nakita niyo po ba siya? Ah, si Joseph ba? Eh alam ko, maaga nag-out yun. Pinag-overtime ko nga eh, kaso hindi naman nag-overtime. Pero yung certificate na sinasabi mo, alam ko nakuha niya yun kasi sa akin niya pa nga pinakasikaso yun. Jex, kamusta ka na? Ang tagal natin di nagkita. Ilang taon ba yun? 4 na taon. Nawalan ng alaala? Teka, bakit ka naman mawalan ng alaala? Ano nangyari sa'yo? Nakaksidente ka ba? Sir Kaisan, sobrang habang kwento po eh. Pero sasabihin ko na lang sa inyo yung mga importanteng detalye. Eh, kamusta ka naman ngayon, Jex? Okay ka naman na ba? Bumalik na ba yung alaala mo? Pero pre, ang swerte nito sa asawa niya, no? 2 taon na yung nakalipas, hindi pa rin siya pinagpalit. Kilala ko yung napangasawa nito eh. Kilala mo din yun, sir. Si Yesha, yung dati mong tauhan. 2 taon na yung nakalipas. Kaya naman pala, tagal mo eh. Kauso mo pala si Sir Kaisan. Ika, paano mo nalaman na nandito ako? Siyempre, sinundan kita. Hello po, Sir Kaisan. Naalala niyo pa po ba ako? Ako yung kanang kamay niyo dati. Oo, Yesha, natandaan pa kita. Ikaw nga yung pinag-uusapan namin ngayon eh. Ang galing mo ha, sakto yung dating mo. Siya nga pala, ikaw pala yung napangasawa nito ni Jex? Opo, tama po kayo, Sir Kaisan. Ako nga po pala yung napangasawa ni Jex. Naging kami po nung isang araw bago po ako matanggal sa trabaho. Pagkatapos mo nun, nag-resign din siya. Araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away batira, tindira na mamalayan. Heto tayo sa huli. Palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Ano po yung gagawin ko? Paano ko sasabihin kay Yesha yun? Gulo to, sigurado. Dapat kasi binalik ko na lang ng gabi na yun. Paano ba? Sabihin ko na kaya sa kanya mamaya pag-iising niya. O Jex, pasensya ka na, late ako ah. Wait kasi ako kagabi. Okay lang. Buti naman dumating ka dito. Kanina pa kita hinihintay eh. Mukhang importante ang sasabihin mo sa akin ah. Bakit? May problema ka ba? Oo, Ari. Malaking problema ko ngayon. Sigurado ako trouble to pag nagkataon. Pinapunta kasi kita. Alam mo naman, di ba? Ikaw lang pinagsasabihan ko ng mga problema ko eh. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko dito. Baka ikaw, makaisip ka ng solusyon. Baka matulungan mo ako. Okay naman, walang problema. Basta hanggat kaya ko, tutulungan kita.
Salamat talaga, Hari, ah. Nabablanko na kasi yung utak ko eh. Di ko alam kung anong gagawin ko. Mukhang seryoso nga yan ah. Sige, sabihin mo sa akin para magawa natin ng paraan. Ganito kasi yan, Hari. Yung boss ko kasi, matagal na akong kinukulit. Kaya pala inopera niya ako ng promotion dahil may gusto pala siya sa akin. Una pa lang naman, nararamdaman ko na yun eh, pero hindi ko lang pinapansin. Akala ko, kaya niya ako inoopera ng promotion dahil sa sipag ko. Kasi ginagalingan ko naman talaga sa trabaho eh. Pero kagabi lang, habang papunta ako dun sa meet-up place namin nung dati kong katrabaho, sinusundan pala niya ako. Doon na siya umamin. Pero una pa lang naman, sinabi ko na sa kanya na may asawa na ako eh. Ipipilit pa rin pala niya yung gusto niya. Tapos kagabi, pagka daw hindi ako pumayag sa gusto niya, hindi daw niya itutuloy yung pangarap na promotion na hinihiling ko sa kanya. Akala ko okay na eh, nung tinanggihan ko siya. Pero may ibinigay siya sa akin kagabi. Naku, napakalaking problema nga niyan. Siguradong magagalit asawa mo niyan. Tsaka ano may binigay niya sa'yo? Ba't mo tinanggap? Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko matatanggap yung binibigay niya sa akin eh. Kaso, ang sagot niya sa akin, hindi daw siya papayag. Bigla niyang inabot sa akin, sabay alis na. Yari ka nga niyan. Teka lang, binibitin mo ako eh. Ano ba yung inabot niya sa'yo? Sabi mo sa akin. Tol, susi ng sasakyan yung binigay niya sa akin. Ano? Susi na sasakyan? Kahit ako tatanggapin ko yan. Sabi niya, Tol, kasama daw yun ng promotion na ibibigay niya sa akin. Mahirap na desisyon nga yan. Kasi tinanggap mo eh. E di sabihin, pumapayag ka sa gusto niya. Hindi, Ari. Hindi ako pumapayag sa gusto niya. Hindi ko ipagpapalit ang asawa ko para lang sa promotion at para sa sasakyan. Hindi ko yata kayang gawin yun. Nabigla lang ako kasi inabot niya sa akin basta. Tapos bigla nang umalis. Kaya wala na akong nagawa. Sa tingin mo, ano kaya pwede natin gawing solusyon doon? Siguro, ang magandang gawin mo dyan, pag nakita ka sa trabaho, ibalik mo sa kanya. Oo nga no. Tama. Ganun pala dapat ang ginawa ko. Hindi kasi ako pumasok sa trabaho ngayon eh, para makaiwas sa kanya. Dapat pala pumasok ako ngayon, para naibalik ko sa kanya. Oo, ibalik mo na. Hanggat di pa nalalaman ng asawa mo. Nung nakaraan kasi, nag-usap kami ng asawa mo. Galit na galit sa'yo. Nagkausap pala kayo? Oo eh. Madalas yung nagagalit sa akin kasi nagsiselo siya dun sa boss ko. Malamang lalo yung magagalit sa akin pag nalaman na tinanggap ko yung binigay sa akin na sasakyan. Isa lang naman solusyon dyan eh. Magpakatotoo ka. Sabihin mo sa boss mo na hindi mo siya gusto para alam niya na ang totoo. Sinabi ko na yun sa kanya kagabi bago pa niya ibigay sa akin yung ibibigay niya. Sinabi ko na hindi pwede kasi hindi ko kayang lokohin ng asawa ko. Pero sabi niya sa akin, wala daw siyang pakialam kahit may asawa ako. Grabe naman pala yung boss mo na yan. Parang hindi ka titigilan yan ah. Siguro ang dapat mong gawin, mag-resign ka na lang. Mag-resign? Parang ang hirap naman bitawan nun. Ilang taon ko kasing pinaghirapan yun eh. Tapos mauuwi lang sa wala. Hindi pag nagganap ako ng ibang trabaho, back to zero na naman ako. Kaya naguguluhan ako ngayon eh. Sa totoo lang, tinanong na rin ako ni Yesha niyan. Pinapili niya ako kung yung trabaho ko o siya. Kaya naguguluhan ako ngayon. Oh, nalimutan mo agad yung sinabi ko sa'yo. Magpakatotoo ka. Sundin mo yung binubulong ng puso mo. Sa bagay, tama ka. Siguro, kailangan ko na rin tong sabihin kay Yesha. Kahit alam ko na magagalit siya, at least, di ba, nagpakatotoo ako sa kanya. Siguro, pag sinabi niya na mag-resign ako, magre-resign na lang ako. Kesa naman masira pa kaming dalawa. Ganun na lang. Ayan, tama yan. Alam mo ba, hindi ka magiging masaya sa success kung galing lang din sa maling paraan. Sa bagay nga, tama ka. Maraming salamat talaga.
Di ako nagkamali ng nilapitan. Buti na lang, tinawagan kita. Paano? Alis na ako kasi baka gising na si Yesha eh. Ha? Ingat ka dyan. Ingat. Sige. Asa si Jex? Aga naman niya nagising. Baka nasa sala nag-aayos. Napuntahan nga. Wala siya dito. Saan ba nagpunta yun? Wala din siya dito sa sala. Saan ba nagpunta yun? Wala na makatulog pag wala siya. Antok pa ako. Sige, yung cellphone. Ayun. Natawagan nga yun. Saan pa kasi pumupunta yun? Tignan mo nga naman tong lalaking to. Iniwan pa yung cellphone. Paano matatawagan? Kids naman, no? Ako, Jex. Iniinis mo na naman ako. Nasaan ka ba? Luluto pa naman ako ng pagkain natin, pang breakfast. Sino paglulutuan ko? Wala siya. Baliw kasi. Tawagan ko nga si Harry. Baka magkasama sila. Hello, Harry. Nasaan ka? Nandito sa bahay. Kauwi ko lang eh. Bakit? Kasama mo ba si Jex? Kanina pa siyang umagawala dito eh. Oo, kasama ko siya kanina. Nag-usap lang kami. Tapos umuwi na. Ah, ganun ba? Sige, sige. Salamat. Nakakis ka talaga ang lalaki ko. Manda ka talaga sa akin pag uwi mo. O mahal, gising ka na pala. Ang aga mo naman nagising. Oo, maaga ako nagising. At mas maaga kang umalis. Saan ka magaling, ha? Kanina pa ako nag-aantay sa'yo. Wala ka bang pasok? Ang totoo niyan, hindi ulit ako pumasok eh. May mga inaayos kasi ako ngayon eh. Ano? Hindi ka na naman pumasok? Akala ko ba gusto mo ma-promote? Sa ginagawa mong yan, hindi ka mapopromote. Ganyan yung mga natatanggal. Parang ganyan na lang ang gusto kong mangyari. Ayoko kasing nag-aaway tayo dahil lang sa boss ko eh. Siguro, magre-resign na lang ako. Hindi ko na rin kaya yung araw-araw na pag-aaway natin. At saka, ayokong nararamdaman mo na mas pinipili ko yung trabaho ko kaysa sa'yo. Pwede naman ako maghanap ng ibang trabaho, di ba? Magre-resign ka para sa akin? Alam mo, Jex, napag-isip-isip ko na itong mga nakaraan lang na parang nagiging selfish na ako sa part na lagi ako nagagalit sa'yo. Araw-araw, maya't maya, dahil lang dyan sa trabaho mo. Napaka-mature ko. Iisip ko na mali ako sa part na yun. Dapat, iniintindi ko yung mga ginagawa mo sa akin. Kasi alam ko naman na para sa atin ng dalawa, yung ginagawa mo. Hindi lang naman para sa sarili mo, di ba? Sorry kung ganun yung naiisip ko ng mga nakaraan. Naintindihan naman kita eh, kung bakit ka nagagalit.
Kasi nagsiselos ka dun sa boss ko. Kaya nakapag-decide na ako. Siguro magre-resign na lang ako. Kesa naman araw-araw tayo nag-aaway dahil lang dun. Hindi, mahal. Okay lang yan sa akin. Ngayon, naiintindihan ko na. Alam ko naman na gusto mo talaga ma-promote eh. Gusto ko din naman maabot mo yung pangarap na yun. Yun na nga eh. Gusto ko talaga maabot yung pangarap ko na yun. Kaso, meron pa akong ibang dahilan. Kaya gusto kong mag-resign. Diba kagabi, makikipagkita dapat ako kay Joseph. Hindi ko alam, sinundan pala ako ng boss ko. Tapos, binigay niya to. Ha? Sinundan ka ng boss mo kagabi? Eh, pati ko siya nakita doon. At para saan yung susi na yan? Mahal, susi ito ng sasakyan. Kasama daw to sa promotion na inaalok niya sa akin. Kagabi kasi, umamin siya ng nararamdaman niya sa akin. Tsaka gusto niya, suklian ko daw yung pagmamahal na ibibigay niya. Kung di ako papayag, hindi na mangyayari yung promotion na sinasabi niya nung nakaraan. O, diba? Sabi ko sa'yo, tama yung kutob ko na may gusto sa'yo yun. Unang-una pa lang. Babae ako eh. Siyempre, alam ko yung mga galawan niya. Alam ko yung motibo niya sa'yo. Oo nga. Dapat pala, naniwala na ako sa'yo una pa lang. Akala ko kasi, ipopromote niya ako dahil masipag ako. Eh, ano nangyari kagabi? Ano sinabi mo sa kanya nung sinabi niyang gusto ka niya? Tinanggap mo yung kotse? Kasi susi, diba? Eh, di pumayag ka. Hindi ako pumayag. Ang sabi ko sa kanya, may asawa na ako. At saka hindi ko kayang lokohin. Pero pinagpilitan niya pa rin eh. Sabi niya, wala daw siyang pakialam kahit may asawa na ako. Tapos, iniabot niya sa akin tong susi. Tapos ayun, umalis na siya. Eh, paano na yan? Anong gagawin mo dyan? Kilala kita, Jex. Alam kong hindi ka mahilig sa material na bagay. At alam kong ibabalik mo din yan. Ikaw na din nagsabi, di ba? Mas mahalaga yung relasyon natin kaysa dyan. Jex, alam kong hindi ka gagamit ng isang bagay na hindi mo pinaghihirapan. Katulad ng promotion na yan. Alam kong hindi ka magiging masaya kasi alam mong galing sa mali. Kaya nga eh. Pero, huwag kang mag-alala. Papasok ako bukas para ibalik to kay ma'am. Tapos, magsasabi na rin ako na magre-resign na ako. Yan. Yan ang nagustuhan ko sa'yo. Kasi nagpapakatotoo ka sa sarili mo. Di naman ako nagsiselos kasi baka patuloy mo yung boss mo eh. Nagsiselos ako kasi dikit siya ng dikit sa'yo. Kilalang kilala mo na talaga ako. Huwag ka mag-alala. Aayusin ko to bukas. Oo naman. Ako pa ba? Eh, kilalang kilala kita. Alam ko nga ayusin mo yan. Laki kaya ng tiwala ko sa'yo. Teka lang. May sasabihin ako sa'yo. Okay lang ba na sa Monday ko na to ibalik? May plano kasi ako eh. Plano? Ano naman yung plano na yan? Eh, plano ko kasi pagka-out ko sa trabaho, iyain kita mag-date. Para may magamit tayo. Okay lang ba sa'yo? Okay na okay. Sige. Pagka-out ko sa trabaho bukas, tayin mo ako dito Tadaanan kita tapos kain tayo sa labas. Sige. Pero basta ha, pagkatapos natin mag-date, balik mo na yan. Oo, promise. Pagkatapos natin mag-date, ibabalik ko na to. Tsaka kailangan ko talaga ibalik to kasi di ba magre-resign na ako.